Alleluia, 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 Alleluia. Mabubuhay na totoo ang lakat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumairin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinasabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat na makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabatit pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay kasama ang muling nabuhay na Panginoon at ang unang simbahan, unti-unting sinasanay ni Jesus Nazareno ang kanyang mga kaibigan sa ibang pananaw at pakikitungo sa Kanya. Sapagkat ang muling pagkabuhay ay hindi lang katulad ng dati. Hindi ito pagpapanumbalik lamang ng dati nilang nakagawian at ugnayan. Kaya nga't kung mapapansin ninyo nung unang 2 linggo pagkatapos ng muling pagkabuhay, hindi agad nakilala si Jesus ng kanyang mga alagad. Bagamat siya'y nahahawakan, nasasalat, kumakain, katulad ng isang tao at hindi isang multo, nagagawa din ni Jesus ang mga bagay na hindi nagagawa ng pangkaraniwang katawan. Kaya nga, kung maalala ninyo, tumatagos siya sa mga pintuan at bigla siyang sumusulpot. Kaya nga dito makikita natin na ang antas ng Panginoon ay para bagang katulad ng dati, ngunit
iba na rin ngayon. Katulad ng dati sapagkat siya'y nakakaugnay pa rin ng mga alagad, ngunit hindi katulad ng dati na siya'y nasa espasyo at panahon lamang. Dahil nga siya'y muling nabuhay, siya ay higit pa sa espasyo at oras. Kaya nga't masasabi natin, sinasanay din niya ang mga alagad sa ibang klaseng pananaw. Kaya nga't yung pag-uwi ka niya sa Ebanghelyo ngayon, nakikita ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Alam bagay, ibang klaseng pagkakita ang nais ni Jesus na magkaroon ang kanyang mga alagad. Hindi na lang paningin ng mata, kung hindi paningin ng puso, paningin ng pananampalataya. Sapagkat kung wala kang pananampalataya, hindi mo mauunawaan yung sinabi niya ngayon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Alam natin, naghimala si Jesus, nagparami ng mga tinapay, ngunit kahit na kumain sila ng tinapay na yun, nanatili pa rin silang gutom. Sapagkat hindi iyon ang ibig tukuyin ni Jesus. Ako ang pagkain, ako ang tinapay ng buhay. Kaya nga't mga kapatid, ito yung ating ipagdasal. Sa pagtingin natin sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, hindi lang paningin ng mundo ang ating gamitin. Hindi lang ang pangangailangan ng mundo ang ating hilingin. Hindi yung magugutom pa rin tayo. Hindi rin yung mauubos din at maglalaho din. Opo, nagdarasal tayo ng ganitong mga biyaya. Pangangailangan ng katawan, pangangailangan panglupa. Ngunit ang paanyaya ni Jesus Nazareno, ang kanyang tunay na ibinibigay ay biyaya. Biyaya na mag-uugnay sa atin sa kanyang kaharian sa langit. Biyaya na hindi lamang makikita ng mata, kung hindi makikita lamang ng may pananampalataya. Kaya nga't sa unang pagbasa, narinig natin, habang lumalago ang simbahan, nakakaranas na siya ng pag-uusig at paghihirap. Kung gagamitin natin ang mata ng lupa, parang malas ang simbahan. Parang hindi pinalad ang mga kaibigan ni Jesus Nazareno sapagkat sila'y inuusig, pinapatay, pinagkakaisahan, nahihirapan sa mata ng mundo. Hindi yun biyaya, di po ba? Sa mata ng mundo, ang biyaya, ginhawa lamang dito sa lupa. Pero narinig natin, ang unang simbahan, ang mga unang kaibigan ni Jesus Nazareno, hindi ginhawa sa lupa ang kanilang naranasan. Kahapon, naalala nyo, si San Esteban, ang unang martir, pinatay. Pero bakit ikinukwento sa atin ito ngayon? Upang ipaalala sa atin ang mga biyaya ng mga tagasunod ni Jesus Nazareno ay nakikita lamang ng may pananampalataya.
Kaya nga yung taga-usig nila, si Saulo, sa mga darating na araw, magiging Pablo. At makikita niya si Jesus Nazareno sa kakaibang pamamaraan. Hindi katulad ng mga alagad na nakita siya sa mata. Si Pablo, tatanghaling apostol, pero sa ibang paraan niya makikita si Jesus Nazareno. Katulad natin, makikita ni Pablo si Jesus sa pamamagitan ng puso at pananampalataya. Sapagkat ngayong panahon ng muling pagkabuhay, ang tunay na makakakita kay Jesus Nazarenong muling nabuhay ay hindi yung may mga mata, kung hindi ang mga may pananampalataya. Siguro nga ngayon, katulad ng unang simbahan, parang minamalas ka. Parang ang dami-dami mong pagsubok. Parang ang dami-dami mong paghihirap. Pero wag na wag mong iisipin, wala na si Jesus Nazareno. Bagkus, sa pamamagitan ng pananampalataya, makita mo sana siya at matagpuan mo sa gitna ng ganitong mahirap na kabanata ng ating buhay. Lalo nating makikita, lalo nating nakakasama si Jesus Nazareno.